Blessing and joy and delight to my soul. Then, salamat din na isa pong pagpapala na yung Word of God na nai-preach ay tulong ng malaki sa iglesia. Then, pinagpe-pray po tayo ng iglesia din namin. Then, ngayong oras na ito ay i-ordain yung 3 pastor ng Los Baños sama sa prayer, si Deacon John Medalla, si Deacon Ike Barile, tsaka si Brother Ferdy Rivera. So, after 40 years na nag-pray sina Pastor Noel Espinosa ng pastor, 3 naman binigay. Kaya, blessing ng Panginoon. So, paalam naman ako sa kanila, sabi ko ay may prior commitment po ako kasi close ang ties namin sa GBCLB. Then ito pong topic na binigay ni Pastor Joey ay great blessing and encouragement dahil patungkol sa church. Basta patungkol sa church ay my heart throbs for the truths. Kasi tayo na Reformed Baptist Church, meron tayong high view of the church. Kaya ngayong hapon po, ang topic ay yung Covenant Church membership. Manalangin po tayo ng maikli muna. Yung mga alam naming katotohanan ay i-affirm niyo po sa aming kalagitnaan. Yung mga bagong katotohanan ay sana ay magsilbing hamon at encouragement. Patuloy din sa pagkukumit namin sa iglesia ng Christ Redeemed Church of Novaliches. Makita namin ang yaman ng inyong mga salita na nag-uudyok sa amin na maging tapat sa iglesia dahil nakipagtipanan po kami sa iyo para paglingkuran kayo through this church dahil ang iglesia ay ang katawan ng Panginoong Jesucristo na siyang ulo, na ang lokal na iglesia ay manifestasyon ng pangkalahatang iglesia na may heavenly blessings and realities. Then salamat po ng marami sa mga kapatiran dito. Patuloy po nawa, pagpalain nyo ang bawat isa, ang bawat family na faithfully ginaganap ang mga gawaing pang-Panginoon. Then alam po namin na especially kayo po ang magpapala sa kanila. Ano man ang bagyo't baha na pinagdadaanan sa buhay, alam po namin, kayo ang magsusustain, magpipreserve, magbibigay ng present enabling sufficient grace. O salamat po Panginoon, and then sa pag-iwahiwalay namin mamayang gabi, mamayang hapon, bigyan kami ng panibagong lakas bukas para sa kanya-kanyang vocational calling. Dahil naipangili namin ang araw na ito ng Panginoon, March 16, 2025. Bibigay niyo po yung tinatawag na a rejuvenated, a revived soul. Dahil ginawa namin ang pagpapahinga ng katawan at spirito para panibagong lakas sa buong linggo na naman na darating. Then sana po, baon namin ang mga salitang naihasik sa aming mga puso. Then, kalooban niyo po nawa ang patuloy na i-strengthen and i-revive si Pastor Joey Perez. Kayo din po ang magpala sa bagong 3 pastor ng Grace Baptist Church of Los Baños na ordination ngayong hapon. O salamat po ng marami, Panginoon, after 40 years, tinugon niyo ang aming mga prayer. Bless niyo po ang mga kapatirang ito at ang mga family nila na magiging pastor ng Los Baños, Pastor Ike Barile, Pastor John Medalla, and Pastor Ferdy Facon. Salamat po at natutuwa kami, nagagalak. Tumatawag kayo ng mga lingkod ninyo, nagtatayo ng mga iglesia. And then last week din, nabuo din ang church ni Pastor Joseph Mangahas
at ang covenanting ng Emmaus Reformed Baptist Church. Then same Sunday din last week, na-ordain din si Pastor Ray Iscalo sa Juban, Sorsogon, sa Juban Reformed Baptist Church. Salamat po ng marami. In Christ's most precious name, we pray all of these things. Amen. So wala na mga wala na. Preaching siya. So, Covenant Church membership. Gaano po ba kahalaga sa iyo ang paglakad kasama ang katawan ni Kristo Jesus? How important is your walk with the Church of Jesus Christ? Mahalaga po ba ito? Ano po sagot? Opo. Kasi kung mahal natin ang Panginoong Jesucristo na ulo ng iglesia, mahal din natin yung katawan ni Kristo, yung iglesia, lokal po yun. Kaya dito sa Christ Redeemed Church, isang pagpapala po na nagpapatuloy kayo bilang iglesia ng Panginoon. Then natutuwa po kami, na-encourage kami kasi pinag-pray din namin po kayo for this past few months. Sinustin na po kayo ng biyaya ng Panginoon. Then, salamat po na ang Diyos talaga ang nagpapala ng iglesia. But pinili natin yung teksto na ito, 1 Timothy 3:14 and 15, kasi key text po ito ng 1 Timothy. Ito ang pastoral epistles. Patungkol ito sa life and government of the church ng Iglesia ng Ephesus na papastulan ni Timoteo. Kaya sabi na Apostol Pablo uli, verse 14, sinusulat ko ang mga bagay na ito sa iyo, umaasang makarating sa iyo na madaling panahon. Ngunit kung maantala man ang pagdating ko dyan, maaari mong malaman kung ano ang dapat ugaliin ng mga bawat tao sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay, na haligi at saligan ng katotohanan. So ito po yung pinaka-message. Kung talagang naunawaan natin ang Ebanghelyo at ikinumit na natin ng Panginoon sa Kanya, sa Panginoong Jesucristo, ang ating buhay ay may tugon ng biyaya, a response of grace. Tinatawag po na covenant faithfulness to our local church assembly. Ulitin ko po. Kung naunawaan mo na po ang Ebanghelyo at isinuko na natin ang ating buhay sa Panginoon, iba yun ang simula ng kaligtasan, tutugon tayo ng tugon ng biyaya, yung tinatawag na gracious response, covenant faithfulness to the local church assembly of Jesus Christ. Sa inyo, dito po sa Christ Redeemed Church. So, yung diagram kanina, doon, sumama kayo, sumapit tayo, nang makilala natin ang Panginoon, pumasok tayo sa iglesia, nag-commit tayo. Pero ano po yung pag-commit natin? Kung makilala ang Ebanghelyo, voluntaryo, opo, formal, bukas, taimtim, tapat, at nananatiling commitment. Bagamat voluntary po siya, meron na pong enduring commitment dahil meron tayong pakikisa sa iglesia ng Panginoon. Ako yun po, bagamat voluntary siya, pag sumapi na tayo sa iglesia, enduring commitment siya. Ba't ganun? Voluntary siya, tapos
enduring commitment siya. Kasi po, mga kapatid, sinapi na natin ang ating sarili sa katawan ni Kristo Jesus. At sino yung katawan ni Kristo Jesus? Tayo. Kayo po. Tayong mananampalataya. At tutugon tayo sa tinatawag na tatlong gawain ng iglesia. Yung uprits, pagsamba. Yung inrits, yung nurturing the church. Yung fellowship, yung discipleship, yung love and care for one another, mutual love and concern for one another. Then yung outreach, yung evangelism, mission, and propagation of Reformation teaching. So once na pumasok ka, hindi ka na pwedeng lalabas dahil sa Panginoon. Naku niyo po, hindi siya anytime na ayoko na lalabas na ako, hindi po. Sumapi na tayo sa katawan ni Kristo Jesus. Ganun po siya kahalaga. Kung naunawaan na natin ito, ngayon yung unang punto, yung pundasyon ng Covenant Church membership ay, sa makatwid ay, Regenerate Church membership. Ang pundasyon ng pagsapi sa tipa ng miyembro sa iglesia, yun pong naipanganak ka na bang mag-uli? Yun po yung susi. Kaya Gawa 2:47. Pagkatapos mo ba ang Espiritu, magliligtas na ang Panginoon, ilan po ang naligtas? 3,000 souls. One sermon, 3,000 souls were added. Baligtad ngayon. Ngayon, 3,000 sermon, isang soul lang. Side comment ko lang po yun. So, Gawa 2:47. Ano po ang sabi ni Lucas? Sino po ang dinaragdag sa iglesia? Nagpupuri sa Diyos, nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao. Tingnan niyo po. At dinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. At dinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Kaya, kung tunay kang na-born again from above, idadagdag ka ng Panginoon sa iglesia. Hindi pwedeng hindi. Hindi pwedeng hindi. Kasi those who are truly saved by grace only can become members of a local church. So ako po nabaptize na matagal ng May 1986. Naunawaan ko po talaga ang gospel noon. Hindi po baligtad, hindi yung nagpapabaptize ka, tapos later on, mo na-realize ang gospel, hindi po valid yung baptism noon. Kaya kami, sa church namin, last month, yung binabtize namin na 3, nag-confess naman sila, Pastor, yung baptism namin, hindi namin kilala pa ang Ebanghelyo noon. After pa, nung nasa church na namin sila, di natin sinasabing mali yung baptism nila, kundi hindi pa tama ang puso nila nung binabtize. Kaya, binabtize po uli sila. Kasi, nun lamang nila naunawaan ng gospel, nung nasa church sila, then binabtize namin sila. Yun po yung tama. So, ganun po ba ang iyong pagkaligtas? Bago ka ba nagpabautismo, naintindihan mo na ba ang Ebanghelyo? Hindi tayo magpapamiyembro para maligtas. Ligtas na tayo, kaya tayo nagpa-bautismo. Sana clear po yun. Kaya hamon sa atin ngayong hapon, na ipanganak ka na bang mag-uli? Yun ang hamon
para maging kasapi sa church covenant membership. Then, paano mong prebang na ipanganak ka ng mag-uli? Tumugon ka na sa Ebanghelyo. Ikaw po ay talagang nagsisinat na ng parataya kay Kristo na naging daan ng iyong pagpapawalang sala. Yun po ang ating katuruan. Kaya si John Wesley, nung buhay siya, 1,000 times, pinrits niya sa mga kababayan niya, you must be born again. You must be born again. Paglabas niya, nag-evangelize sa mga tao, you must be born again. Tinanong tuloy ng mga kapatiran, Pastor, ba't sinasabi mong you must be born again lagi? Kasi you must be born again. Ibig sabihin, mahalaga muna ang muling kapanganakan bago ang pagiging kasapi ng Iglesia ng Panginoon. Ganun po siya kahalaga. Yun po yung foundation of covenant church membership. A regenerated church membership first. Pero Pastor, kailan po magliligtas ang Banal na Espiritu? Sino nakakaalam? Hindi po natin alam. Para siyang hanging umiikot. Hindi natin alam. Kasi sinabi ng Panginoon kay Nicodemo, kagaya siya ng hangin, hindi mo alam kailan magliligtas. Pero kapag pinahayag ng Ebanghelyo, yun ang instrumento para magpanganak na mag-uli. 1 Peter 1:23. Sa north of England, merong isang babae doon na member ng local church. Siya ay, kwento ito ni Charles Haddon Spurgeon. Kilala nyo? Prince of Preachers. Charles Haddon Spurgeon. Yung babae ay faithful member ng local church doon. Sad to say, yung husband niya ay drunkard, gambler, lahat-lahat na. Saklaw na ng bisyo. Yung babae, yung wife, faithful member ng church. Nagpe-pray siya lagi sa prayer meeting. Personal prayer niya, Lord, iligtas niyo po yung husband ko. All the while, faithful covenant member siya. Every time the church door opens, nandun siya laging dumadalo. Napaka-faithful ng babaeng ito. Hanggang kunin siya ng Panginoon. Naligtas kaya? Hindi. Tuloy natin ang kwento. Kunin siya ng Panginoon. Kunin siya ng Panginoon, hindi pa rin naligtas yung asawa niya. Pero ito pong nangyari. Every time na nag-church po pala siya, may kasama siyang aso. Katabi niya. Pagpunta niya ng church, siguro sa likod, umupo yung aso sa ilalim ng upuan niya. Di lang sinabi ko ng pangalan ng aso, no? Hindi naman siguro chihuahua. Hindi naman. Walang pangalan, no? Walang pangalan yung aso. Pagkalibing niya, kinasandayan, tumakbo yung aso. Hinabol ng lalaki. Nagpunta sa church. Umupo yung aso uli dun sa kinaupuan ng kanyang amo. Sinundan ng asawang lalaki. Tamang-tama pagpasok ng lalaki doon sa church, pinahayag yung mensahe ng Ebanghelyo. Doon po siya naligtas. Tinugon po yung prayer nung babae. Kailan po? Nung namatay siya. Kaya conclusion, mag-alaga kayo ng aso. Hindi biro lang. Ibig sabihin, powerful ang message ng gospel. Anak niyo po, walang sayang. Basta nagpe-pray tayo patungkol sa kaharian, hinaasik ang salita ng buhay, gumagawa ang Panginoong manunubos.
ganun po kahalaga yung kapangyarihan ng mensahe ng Ebanghelyo para magbunga ng regenerated church membership. Kaya wag po tayong namamagod na mag-pray ng ating mga unbelieving loved ones, mag-share ng gospel, backed up by our good Christian testimony po. Second point, ang covenant membership din ay tugon after conversion. Kapag tunay na naligtas, nagko-commit po talaga sa church. Nasa chapter 26, paragraph 6, ang ating conviction patungkol sa church, yung covenant church membership. Kailangan po bang makipagtipan sa iglesia ng Panginoon? Opo. Patungkol sa iglesia, chapter 26, paragraph 6, sabi ng framers na ating mga forefathers. Sabi nila, ang mga kaanib ng mga iglesia ito ay mga banal sapagkat sila'y tinawag ni Kristo. Sa hayag na paraan, pinakikita nila sa kanilang pananalita at pamumuhay na sila'y sumusunod sa tawag ni Kristo. Ito po, sila'y kusang loob, sumasang-ayon na magkaroon ng pakikisama sa isa't isa o pakikitipan sa isa't isa ayon sa mga utos ni Kristo. Binibigay po nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa isa't isa ayon sa kalooban ng Diyos. Sila nagpapasakop sa mga ordinansya ng Ebanghelyo. Kaya po, local church membership ay God's will. Opo, kalooban ng Panginoon. Pag na-convert ka, na ipanganak kang muli, kalooban po ng Panginoon, sasapi ka sa isang iglesia lokal? Opo. Ito, free and uncoerced. Open, solemn, voluntary, and enduring commitment. Tapos, kasi ngayong nakipag-isa na tayo kay Kristo Jesus, merong tinatawag na meron ka ng personal relationship to the person and work of Christ. Meron ka ng personal relationship sa Panginoong Jesus. May kaugnayan ka na sa Diyos. Kaya sasapi ka sa katawan ni Kristo Jesus na siya ang may-ari noon. Kasi ito yung ulo ng iglesia ng Panginoong Kristo, ang iglesia ang kanyang katawan. Kapag sumapi tayo dito, nakiisa din po ba tayo sa ulo ng iglesia? Opo. Kapag nakiisa ka sa katawan ni Kristo, nakiisa ka sa ulo ng iglesia. Kaya a great blessing po ito. Kaya appropriate response ito. Tugon ito. Gaya po, ito yung magiging maghahang ng covenant responsibilities ngayon, kagaya ng loving commitment in a covenant marriage. May kinasal na po ba sa atin dito? Halos lahat po yata. May binata pa ba? May binata pa? Meron pa, no? Marami? Mag-isip naman kayo. Hindi mabuti ang mag-isa. It is not good for a man to be alone. So, mag-pray kayo. Maybe rin sa side comment nyo, no? So, kapag binata ka, it is not good for a man to be alone. Kaya mag-pray. Kasi, ang encouragement po, Pastor? He who finds a wife, find a blessing and a favor from the Lord. Mag-pray ka. Ba't binata ka pa kasi? Hindi biro lang, no? Mag-pray po tayo para makapag-asawa ka pa. Liban na lang kung may gift of celibacy. May gift bang celibacy? Wala naman. Meron? Meron? Pero hindi natin alam. Wag na po kayo. So, ganun siya kahalaga. So,
ang covenant church membership, ito po ay kagaya din ng commitment sa covenant marriage. Yung pakikipagtipan po sa iglesia, kagaya din po siya ng pakikipagtipan ng mag-asawa. Kasi ang Christian marriage ay 3, letter C para maalala nyo. Christian marriage is unang C, created by God. Christian marriage is a covenant, pangalawang C. Pangatlo, Christian marriage is a picture of Christ and church relationship. Ang kasal ng pangkristyano ay ginawa ng Diyos, isang tipan, larawan ni Kristo at ng Iglesia. At ang pinaka-motibasyon kaya nagpakasal ang mag-asawa, nagmamahalan. Tawag ay Christian love. Kaya husbands, love your wives as Christ loved the church. And wives, submit to your husbands as the church submits to Christ. Kaya nagmamahalan sila. Kaya nagpakasal hanggang sa harapan ng dambana. In that sense, covenant church membership also follow the same principle of covenant marriage of a husband and wife. Kaya ang ganda, knowing our so great a salvation, iibigin patuloy po natin ang Panginoon at ang katawan ng Panginoon wholeheartedly bilang tugon. Kaya ang lahat ng mga covenant responsibilities natin sa church, tugon ng biyaya, tugon ng pag-ibig. Kagaya ng pag-iibigan ng mag-asawa. Tama po, no? Kaya nag-asawa, nag-iibigan. Kaya iniingatang patuloy ito sa aming mag-asawa ni Abby. Sa inyong mag-asawa, iniingatan po yung relasyong magpatuloy ng may pag-ibig. Pero siyempre, may time na di pagkakasundo, may time ng misunderstanding, hindi ibig sabihin di mo na mahal ang asawa mo. Mahal mo pa rin siya. Mahal ka pa rin niya. Tawag ay reciprocating response. Reciprocating, natugon. Iniibig ng asawang lalaking asawang babae, tutugon yung asawang babae din ng pag-ibig. Iniibig tayo ni Kristo na siyang tumubos sa atin. We love Him because He first loved us. Ang Panginoong Kristo ang unang umibig sa atin, kaya tutugon tayo ng may pag-ibig. Kaya lahat ng covenant responsibilities na ito ay nakaangkla sa ating gracious, loving response na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya hindi po siya pilit. Nakuha niyo po? Kasi kung di siya gracious, loving response, we love Him because He first loved us, pipilitin lang tayong sumunod. Huy, mag-church ka! Kasi utos si pastor. Huy, mag-church ka kasi nakalagay sa covenant. Pag hindi ka nagpatuloy na dumalo sa church, baka madisiplina ka pa. Hindi lang po siya ganon. Kaya natin gagawin ng covenant faithfulness responsibilities dahil anong dahilan? Gracious response. We love Him because He first loved us. Sa ganung pananaw, ngayon po, sa ating pagtatapos, di po ako babawi po kayo, 8 na covenant church membership responsibilities, gagawin natin ito ng may gracious response. 8 ang hinihingi ng tipan bilang kabahagi ng pakikipagtipanan ng iglesia. Then ginagawa natin ito out of our love to the Lord Jesus Christ and love to the body of Christ. Mas makabuluhan po siya. Naku niyo po,
unang covenant responsibilities natin sa iglesia bilang tugon ng biyaya. Ito po, lahat ng miyembro ng iglesia ng Panginoon ay hinihingi dumalo sa lahat ng pagtitipon every time the church door opens dahil sa pag-ibig niya sa Diyos. Kasi ano yung command? Huwag liliban tuwing church gathering. Alam nating lahat. Hebrews 10:25. Hindi ko na sasabihin po yung mga context, no? Kasi topical siya na expository naman to. Hebrews 10:25. So, unang covenant responsibilities natin sa iglesia bilang kabahagi na nito. Ano po yung utos ng may akda ng Hebreo? Isaalang-alang natin kung paano gisingin ang isa't isa. Ito po, sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba. Palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Kaya po tayo nasamba every time the church door opens. Hindi lang utos ng Panginoon, tugon natin ito dahil sa pag-ibig natin sa Diyos. Yung sa taas, gisingin ng isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Kapag pupunta ako sa church dahil mahal ko ang aking Diyos, hindi po mahirap magpunta. Kasi, punta na nga ako. Kasi oras na, nakagawian kasi namin magpunta na eh. Habit na lang namin eh. Magpunta na nga. Kasi baka may attendance yata kayo. Ako, hindi na-check ang attendance ko. Baka after a month, baka matawag ako, ma-call ang attention ko sa church. Nakakahiya naman. Punta nga ako. Wag naman pong punta nga ako para pagpalain ako ng Panginoon. Wag naman yun. Hindi naman tayo prosperity gospel eh. Pupunta tayo out of our love to Jesus Christ. Pero lalaliman pa natin. Pupunta po tayo kasi every time that church door opens, the church gathers, nandito po ang presensya ng Banal na Espiritu. Matthew 18:20. Pag nagtipon-tipon tayo, pangako ng Diyos, bababa ang presensya ng Banal na Espiritu Santo. Lalaliman pa natin. Pupunta tayo tuwing araw ng linggo kasi anong araw ito? Araw ng Panginoon. Dati Sabado, naging linggo. Ba't po siya naging linggo? Ba't from Sabbath naging Lord's Day? Anong dahilan? Sa resurrection. Muling nabuhay ang Panginoong Jesucristo unang araw ng linggo. At dahil resurrection, sinusunod natin ang ikaapat na utos ng Panginoon. Nagpupunta tayo dahil nandito ang presensya ng Panginoon. Dahil sa pag-ibig ng Panginoon, sinusunod natin ang ikaapat na utos ng Panginoon. Hindi lang yon. Nagpupunta tayo dahil ito ang ating means of grace corporately for the benefit of our soul. Kasi ang pagpunta sa church, market day of the soul, sabi ng Puritan Divines. Pag nasa church ka, market day of the soul, namamalengke ang kaluluwa mo, pinatataba mo ang kaluluwa mo. Lumalakas ka spiritually. Kaya ang linggo na gathering ng church, ADR, Appointed Day of Rest and Worship. Liban ng Panginoon ang gumawa ng hadlang na providensya, gusto mong magpunta. Kaya inihanda po natin ang ating puso't isip at kaluluwa. Then, nagagalak tayong makasama ang mga kapatiran para gisingin sila sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Then, ang Panginoon, nabibigyan natin siya ng kaluguran. Kasi tayo yung katawan
ni Kristo Jesus. Naku niyo po, ibig sabihin yung covenant church faithfulness na gathering sa church, ang laking blessing niya. Kaya po, kung naintindihan natin ito, wow, ang laking pagpapala. Ulit, yung mga Puritan divines, dahil malalayo sila, Sabado pa lamang nasa church na sila. 17th century, nag-provide ng mga cottage o yung mga tulugan sa mga miyembro. Then pagkalinggo ng umaga, alas 6 pa lamang, may worship service na sila. Parang 3-4 yung worship service nila every 2 hours. Tapos, walang music, kanta lang, psalmody, and then preaching na ng Word of God and prayer. Kaya tuloy-tuloy, kaya nakakapagod ka, nakakaantok, nakakapagod. Kaya nung ginagawa ng mga deacon, pwede pong gawin, pastor, no? Yung mahabang tangkay, nilalagyan na lang balahibo ng manok. Pag inaantok yung mga membro, kinikiliti sa parte ng leeg o tenga para magising. Kasi Lord's Day, hanggang matapos nila ang buong araw. Ang ganda po ng heart nila. Kaya 40 years lang ang span nun, ginamit yung mga Puritan divines. Nagkaroon ng revival sa buong England. Kaya yung mga book nila ng mga paper-bound, sila yung merong mga sermon noon. Kaya, covenant church faithfulness in the gathering, a response of love. Sana sa next Sunday, gayon po ang puso natin. Kaya tama mo ang puso po natin. Kung mahal ko ang Panginoon, sasamba na, ihahanda ko na ang lahat. Lalo ang kasama ang mga anak, asawa, mga apo, naku niyo po, then magiging tama ang ating motibasyon. And then i-bless po ng Panginoon ang ating mga ginagawa. Pangalawa, covenant church membership responsibilities. Ang Panginoon, sa lahat ng iglesia niya, hinihingi niya, gamitin po lahat natin ang ating mga means of grace for our spiritual growth and maturity. Yung tinatawag po na personal means of grace, then family means of grace, pangatlo, corporate means of grace. Yun po yung nauna. Personal means of grace, covenant church responsibility, basahin po natin ang ating Biblia araw-araw. Because only out of love to Christ, kasi love letter niya ito sa iyo at sa akin. Basahin naman po natin ang tuloy-tuloy at wag palundag-lundag. Maglulundag-lundag. Basa nga ako ng Bible, mamaya, nabasa ko ito, maganda to. Sabi niya, bukas. Basa nga ako ng Bible, saan kaya ako bababa? Maganda ito. Wag po, tuloy-tuloy lang. Old Testament sa umaga, New Testament sa hapon. Then pwedeng araw-araw, Psalms or Proverbs. And then, magsulat kayo. Hindi po masama yung sa tablet o sa cellphone, kasi kami pong mga old school, gusto namin Bible. Pwedeng maguhitan, masulatan, mamarkahan. Sabi nga po, ang Bible na nadumihan at maraming sulat, gamit ng kaluluwa na yon. Ang Biblia na sobrang linis ay, alam niyo na po ang sagot. Ganun po siya kahalaga. Mahalaga pong nagbabasa. Kasi nagpe-pray din. And then, family devotion. Pinangungunahan ng lalaki, kung believer po yung family, maggabayan, magkaroon ng family devotion ng buong family. Then, isang portion ng Bible, isang kanta, isang prayer, yun po ang family means of grace. Kahit galing sa Roman Catholic priest, the family that prays together stays together.
means of grace po siya. Para pagdating ng linggo, everyday, nakakarinig na ng salita yung ating mga anak o mga apo. Yun po yung covenant membership responsibilities na personal means of grace, family means of grace. And then, di ko po sinasabing pabayaan ng trabaho, pabayaan ng vocational calling. Kahit sobrang busy po sila, make room, make sacrifices. Kasi mahalaga ang hearing, reading, singing of the Word of God daily. Wala pong mawawala. The fact, kabaligtaran, madadagdagan ang ating kaluluwa ng maraming katotohanang na ituturo ng banal na aklat. Then, makinig sa magandang sermons. Manood o makinig ng monergism teaching. Yung Ligonier Ministry kay Archie Sproul, kay John MacArthur, sa iba pang mga Reformed preachers. So, equip natin ang sarili natin. Malabo ang mata ko. So, paano mo sa mga apo mo? Kasi may Bible sa cellphone, pwedeng malaki. O Bible na nagsasalita. Meron po ngayon. Merong Bible din na Ilocano, Pangasinense, Cebuano. Ganun na ba ang Panginoon? Cebuano na ba siya? Hindi. Tinranslate niyan lang po ang Bible sa iba-ibang dialect. May paraan kung gusto po nating mag-grow. Kasi ano po siya? Means of grace. Tsaka kapag natanda na, kailangang ginagamit lagi ang isip. Kailangang ginagamit ang kamay nagsusulat para sharp ang mind. Ba't di mo po gamitin sa spiritual? So, mga nanay at tatay dito, magbasa, magnilay-nilay, magbulay-bulay, manalangin. Ito ay covenant faithfulness natin sa Panginoon. Para pagdating ng Sunday, marami kang natututunan. And then, markahan po yung Bible. Then, pagdating dito sa church, tanong mo sa mga may alam, yung mga tagapagturo ng Biblia natin. Tanong mo sa mga preachers ninyo, ano ba ang ibig sabihin ng tekstong ito? Nabasa ko eh. Then, kapag hindi maintindihan ang talata, huwag tumigil, tuloy-tuloy lang, basa lang po ng basa. Basa lang ng basa. Mababasa mo po ito ng 2 years straight. Kahit hindi deeper understanding. Pero next time around, kung deeper understanding, medyo bibilis na. Siguro 1 and a half years, mababasa mo ang buong Bible. It will do wonders to your soul. Kasi nilalapit mo ang Biblia sa puso mo, nilalayo mo yung kamunduhan. Kapag nilalayo mo yung Biblia, anong papasok sa puso natin? Kadyabluhan, kamunduhan. Kaya, awit 19:130, Thy word, pumasok ang salita sa aking puso para pagliwanagin ang aking kaluluwa. Kaya encouragement po siya. Very basic siya, pero napakahalaga. So, inaasahan ng iglesia na gampanan natin ang mga ito para maging covenant means of grace, na personal means of grace, family means of grace, corporate means of grace. Pangatlo, bawat miyembro ng iglesia inaasahan na magkaloob ng tapat ng ayon sa ating mga kinita. 1 Corinthians 16:1 to 2 Corinthians 8 and 9. Kasi ang principle ng giving ay hindi tayo minimalist, hindi giving the tithes, kundi giving beyond the tithes. Kasi principle ng giving, 2 Corinthians 8 verse 9, Panginoong Kristo, bagamat napakayaman niya, nagpakahirap siya para tayo maging mayaman. Kaya tayo nagkakalob sa iglesia sa gawain ng Panginoon out of gratitude to God, out of worship to God. Kaya kapag inihulog po natin ang ating mga kaloob, kasamang buhay po natin na banal at kalugod-lugod sa Diyos. At pusong mapagsamba
mapagpasalamat sa Diyos. We cannot outgive God. Habang nagkakaloob tayo, Panginoon, Philippians 4:19, my God shall supply all my needs according to His riches in glory in Jesus Christ. Napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Patuloy, magkaloob tayo ng tapat sa iglesia ng Panginoon. Ang Diyos ang mag-provide. Hindi po tayo prosperity gospel. Ang Diyos ang mag-provide ng sapat sa ating pangangailangan. Kaya po, blessing ito sa atin. And by the way, kung ipaintulot ng Panginoon na temporarily o sa kanyang providensya, maghirap tayo ng konti, huwag kakalimutan ng awit 37:25. Sinabi ni King David ito, pag believer po tayo mga kapatid, huwag kakalimutan ng awit 37:25. Sabi ni King David, ako'y naging bata at ngayon matanda na. Gayon naman, hindi ko nakita nang matuwid ay pinabayaan, ni ang kanyang mga anak ay namalimos ng tinapay. Dahil sa providensya ng Panginoon, dahil anak niya tayo, nandun ang kanyang preserving, sustaining grace sa buhay. Maging faithful giver po tayo batay sa ating mga kinita. Then, hindi po natin pangangalandakan, pagyayabang, iboboast. Kaya, givings between you and your God. Kaya sa atin, hindi pinapublic announce kung gaano kalaki ang pinagkaloob mo o binigay mo, o hindi tayo nagtatype na si kapatid, ito lang amount ang binigay, tapos yung kapatid, ba't nang binigay ng kapatid na to, ipapaskil ng malaki sa bulletin board? Hindi po natin gagawin yon. Kasi iniingatan natin yung inyong conscience. Ayaw nating maka-offend. Pero ina-encourage natin, be a gracious giver, 2 Corinthians 8:9, and God will bless our souls. Ang naghahasik ng marami, aanin ng marami, ang nagtatanim ng konti, konti ang aanihin. Ika-4 na covenant responsibilities sa iglesia. Ika-4 na covenant church member responsibilities. Yun pong tinatawag na domestic godliness. Bagamat tayo lang pong mga pwedeng magulang ang maging Kristiyano o isa ka lang na Kristiyano, ini-encourage po tayo ng Panginoon, gampanan, pairali ng kabanalan. Kahit hindi pa believer yung mga anak o apo, dahil sa principle na, alam niyo po yun, parental authority. Masama po pang dalhin natin ang ating mga anak o apo sa church bilang Kristiyanong magulang. Hindi po. Yun ay grace. Paano sila maliligtas kung di natin sila dadalhin sa church ng Panginoon? Ginagamit natin ang parental authority with grace and with love and with mercy para sa kanilang kaliligtas. Nakaw po ba natin? Kesa payagan natin sila na mamasyal sa mall, magpunta sa SM, magpunta sa beach, araw ng linggo, o makibarkada lang sa araw ng linggo, wag po. Parental authority. Dahil nasa poder ka pa naman ng papat mama mo, bilang akong tatay at nanay mo, sumama ka sa church para mapakinggan mo ang ebanghelyo. Para makilala mo ang ebanghelyo, anak ko, apo ko. Kasi mahal kita, mahal ka namin ng papat mama mo. Gusto namin maintindihan mo ang biyaya ng buhay. Nako po natin, hindi yung pag hindi ka sumama mamaya, wala kang baon bukas. Pag hindi ka sumama sa church mamaya, ay puputulin ko ng kalahati ang baon mo. Kukunin kong cellphone mo. Hindi ganon. Gracious ang ating parental authority. Nako niyo po, kayo nang nakakaalam ng kiliti ng inyong mga anak o apo.
Pero maging habit pagpunta nila sa church, it will do wonders to their soul. Kasi Ecclesiastes 12:1, kailan dapat makilala ang Panginoon? Habang bata pa o matanda na malabo ng mata? Habang bata pa. Ecclesiastes 12 verse 1. Every individual local church members, by grace, ipursu po natin ang domestic godliness gamit ng ating parental authority. Paano po, Pastor, kung single lang ako, yung spouse ko ay unbeliever? Pwede pa rin. 1 Corinthians 7. Kung ikaw yung asawang babae o asawang lalaki na believer, maging ilaw ka doon, maging asin ka doon. Kasi, sabi na Apostle Paul, pwedeng gamitan ng Panginoon ang iyong kabanalan, ang iyong godliness para malinis sila. Ingatan lang natin ang ating mabuting patotoo sa harapan ng ating mga unbelieving spouses. So ang ganda, di po ba? Parang ang nagliligtas talaga ang mensahe ng Ebanghelyo. Dinadala lang natin sila sa lugar ng pangangaral at pag-aaral ng Biblia. Hindi automatic. Kasi in Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go. When he is old, he shall not depart from it. Walang promise na ligtas agad. Dapat opposite pa nga. Minsan, ang mga anak ng mga Kristiyanong magulang, sila pa yung nagiging wayward. Samantalang ang mga anak ng mga unbeliever, sila pang naliligtas. So yung Proverbs 22:6, hindi po siya promise na maliligtas. Ano po siya? Means siya para pag nagawa natin mga magulang na Kristiyanong nararapat, sovereignty ng Panginoon, Diyos pa rin ang magliligtas. Yun ang Proverbs 22 verse 6. Huwag nating sabihin yun. Kasi maraming beses ko na pong narinig, sabi ng mga magulang na Kristiyano, nako, lumaki pa yan sa church. Daming Bible na natutunan yan. Pero nagbinata, nagdalaga na, wala na. Naging kagaya ng makamundo na. Totoo lang reality, hindi niyakap ng ating mga anak ang Diyos ng mga magulang. Pero at the least, in our hearts, tatlo ang pwede nating panghawakan sa ating mga anak at apo. Ginampanan ba natin ang ating parenting? Christian parenting? Pangalawa, dinadala ba natin sila sa preaching location? Kung di tumalabang parenting at Christian preaching, pwede pa rin po yung pangatlo. Kapag umalis na sila sa church natin, sa bahay natin, di pa rin sila maligtas. Katlumpi, prayer. Habang buhay ang ating mga anak at apo, mga magulang dito, ipag-pray. Sana iligtas ang ating mga mahal sa buhay. Parenting, place of preaching, prayer, means of grace ng Panginoon. Yun po yung kaapat. So, tatlo na lang. Kaya naligtas si Augustine, walang tigil ang prayer ni Monica, na nanay niya na nasa sa malayong lugar, samantalang si Augustine nasa Milan, Italy, pinagpe-pray siya ng nanay niya na ma-convert. Kaya sa biyaya ng Panginoon, nung time na Manichaeism, na si Augustine ay nalulong dahil mali ang turo niya, nagkaroon siya ng iba-ibang mga kabit na babae hanggang crisis ng buhay niya. Dala-dala niya yung Biblia na bigay ng nanay niya, hindi naman niya binabasa. Nung time ng crisis niya sa buhay niya, may narinig siyang batang naglalaro, take up and read. Nung buksan niya, Romans 13:14, dun po naligtas si Augustine dahil may nanay na nananalangin. Pag-pray po tayo for the sake of your beloved children. Pag-pray sila araw-araw. Parinig ang prayers sa kanila. Panginoon, niligtas niyo po ang aking mahal na panganay, ang aking anak sa gitna, ang aking bunso, ang aking apo. Panginoon, tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po sila. Panginoon, nag-aalaala ko. Walang tigil tayong magdasal para sa kanilang kaluluwa.
Anak mo kaya yon? Apo mo kaya yon? Tayo nasa piling na ng Panginoon. Paano sila? Kawawa sila. Paggamit tayong instrumento para sa kanilang ikaliligtas po. Huwag susuko. Huwag mananawa. Huwag mamamagod. Patuloy na paalala, prayer, reminder. Anak, apo, bunso, kailangan mo ang Kristo, kailangan mo ang Panginoon. Huwag matigas ang ulo. Then direct, loving rebuke. Yung ginagawa mo na yan, mapapahama ka sa apoy ng impyerno, apo ko, anak ko. Then, maging gracious and loving and kind. Pag nagawa na nating lahat, Panginoon naman ang gagawa. Nako niyo po. Then salamat, tayo po, nakakilala na, daily, very grateful po tayo. Then ika-apat, di ko lang po na-print ito, sayang no. Every local church member, by grace, ma-develop po natin mutual love and concern. Ito, mutual love and concern for one another. Yung pagmamalasakitan bilang magkakapatid ng Panginoon. Love one another, serve one another, minister to one another. Ephesians 4:25 to 32. Ito po ang covenant responsibilities din natin sa iglesia. Mutual love and concern. Ephesians 4:25. Ephesians 4:25. Apostle Paul sa mga taga-Epeso para sa iglesia din ng Panginoon. Pagkatapos itakwilang kasinungalingan ng bawat isa ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa, tayo'y bahagi ng isa't isa. Magalit kayo, ngunit huwag magkasala. Huwag ayaang lubugan ng araw ang inyong galit. Huwag bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, magtrabaho. Gumawa siya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabuting bagay upang siya'y may maibahagi sa nangangailangan. Ito po, verse 29. Anumang masamang salita, di dapat lumabas sa inyong bibig, kundi mabuti lamang para sa katitibay ayon sa pangangailangan, upang ito'y makapagbigay biyaya sa mga nakikinig. Huwag pigatin ang spirito. Lahat ng, pait, galit, puot, pag-aaway, paninirang puri, inyong alisin, pati lahat ng kasamahan. Maging mabait kayo sa isa't isa, mahabagin, pagpatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo Jesus. Dahil po kay Kristo Jesus, nawa makita ang kabaitan natin. Dahil po kay Kristo Jesus, nawa handa tayong magpatawad, magparaya. Dahil kay Kristo Jesus, nawa handa tayong maging mahabagin. Dahil kay Kristo Jesus, tayo ay magkaroon ng tunay na pagmamahalan sa isa't isa. Kaya po, mabait tayo dahil mabait si Kristo. Matulungin tayo dahil matulungin si Kristo. Nagpaparaya tayo dahil kay Kristo Jesus. Nako niyo po, naka-anchor lahat kay Christ. Kaya, pwede yung mutual love and concern one to another. Then, gagawin po natin yon out of love to Christ, love for the body of Christ, and love the word of Christ. Kaya espesyal ang mga Kristiyano nung time na to sa Roman Empire, pag may mga babying, may mga pingas ang tenga, may mga tama sa mata, yung mga anak, may mga baloktot na pa, yung mga Roman families, tinatapon sa kalsada. Ano pong ginagawa ng mga Christians? Ina-adapt yung mga orphan child. Kasi sa mga Roman citizens, sa kanila, gusto lang nila ay perfect na sanggol. Pinupulot po yun ng mga Christians. Ina-adapt nila. By the way, kung gusto pong mag-adapt, maglaking blessing ang adoption. Marami pong mga batang Pilipino ngayon, walang mga magulang. Kung kaya nyo pa pong mag-adapt po kayo ng mga anak o mga apo. Kasi kami, nakadalawa kami. Hindi na namin kaya.
So, kag hindi magkaanak, pwede pong mag-adapt. Pero wag naman po yung nagtatrabaho na, hindi pwede. Dapat yung maliit muna, maliit-liit naman. Hindi pwede hindi magpapa-adapt yung nagtatrabaho na. So, yung maliit naman, yung kunin natin na may adapt natin sa buhay para matulungan po. Kasi Kristiyanong pamilya kayo. Hindi po adoption yun. So, yun po yung ika-5. Then, ika-6, patapos na po tayo. Ito, covenant church membership responsibilities. Hindi tayo magbibigay ng guilt. Ayon sa ating giftedness at open door of opportunities, i-share natin ang gospel in words and in deeds. Then nagpipray, looking for the opportunity na ang Diyos i-bless niya yung efforts sa ating pag-iibanghelyo. Kaya sa atin po, hindi tayo nagbibilang ng kaluluwa. Hindi tayo nagkakaroon ng tawag ay deadline o bilang ng kaluluwa. O mga kapatid, sa next anniversary magdala tayo ng 1 by 1. Isang miyembro, isang kaluluwa. Kaya kung 80 kayo ng 100, mga kapatid, dapat pag-anniversary, 200 na tayo Hindi po tayo ganon. Wala tayong ganon. As God will give us the burden, the heart, the opportunity, the grace, then share po natin ang gospel. Hindi tayo nag-guilt-ridden. Then, sana magligtas po ang Panginoon, gamitin Kanya. Then mag-pray po talaga tayo na ito po ang key sa reform faith natin. Bigyan po tayo talaga ng Panginoon ng compassionate heart for the lost. Yun ang grace. Compassionate heart for the lost. Lalo sa street children ministry nyo, sa mga outreaches nyo, patuloy magbigay ang Panginoon sa ating puso ng a compassionate heart for the lost. Then, lo and behold, God will do wonders to our soul. Kaya strength natin yon. Ba't di kayo nag-evangelize kung makakatok 2 by 2? Di naman masamang gawin yon. Di naman masamang gawin ng street preaching. Pero wisdom ng Panginoon, pinaka-the best, yung meron na tayong captive audience. Yung iba yung mga grupo, nagpipreach sa palengke, tapos yung mga tao, love offering po. Mas bubulong-bulong yung naghihiwa ng gulay, naghihiwa ng manok. Bibigay din naman ng offering. Kasi nga baka pampabuenas, hindi biro lang yun. Naku niyo po, ginagamit nila ng panghanap buhay yung Word of God. By the way, wala naman po kasing gospel sila Tayo meron. Kaya merong sow your seed, yung kay Pastor Noel, maganda yun. O depende, pwedeng Roman Road. Depende sa ating gamay na gospel na ituturo. Pwedeng systematic gospel. Pero ito, hanggat gusto po ng tinuturoan natin, i-share natin ang Word of God hanggang iligtas siya ng Panginoon. Wala po tayong, hanggang 15 lesson ka na, number 40 na tayo, ba't hindi ka pa natugon? Wala pong ganon. Hindi tayo nagmamadali. Kilos ng Panginoon kasi ang inaantay natin. Gusto natin genuine conversion, working by the grace of the Holy Spirit. Yun po yung pang-7. Then, number 7, 2 na lang po. Kung na lang, Xerox na lang din Meron naman kayo pero mas dinitalye ko po kasi pwedeng bigay na lang kay Deacon Edmond o kaya kay Kuya Tony. Iwan na lang po para hindi kayo masayang ating pag-aaral. Pero pang-7, every local church member din po, wag nating abusuhan ng ating Christian liberty. Kasi di natin pwedeng i-demand sa ibang mga tao na sumunod morally and ethically na hindi naman pinag-uutos ng Biblia. Kasi 4 na involved sa Christian liberty. Teaching ng buong Bible. Sa Christian liberty, sabi ng iba, dahil naligtas na tayo sa biyaya, pwedeng gawin mo na ang gusto mong gawin. Di po pwede.
4 principles behind Christian liberty. Ang tunay na Kristiyano, pwede niyang gawin ang lahat ng bagay, pero dapat nananatili pa rin ang takot sa puso niya sa Diyos at yung gagawin niya makapagbibigay luwalhati sa Diyos. Kaya hindi po masama ang mag-inom ng alak, pero setting aside, kung iinom ka ng alak, pwede mo bang itas yung bote na sabihin mo, I will drink for the glory of God? Hindi mo gagawin yun. Tsaka, iniingatan mo yung mabuting patotoo mo. Baka yung mga sinesharean mong mga loved ones o mga kaopisina o friends and classmates, maging daan yon, isipin nilang mali ang gospel na pinapresent natin. So, pwedeng uminom, wag lang maglasing. Naku niyo po. Kasi yung mga European, bago sila kakain, miinom sila ng red wine, every meal. Sabihin ba natin, lasenggo sila? Hindi. Iniinom nila yun eh. Kasi dun sa climate sa kanila, yun ang kanilang appetizer at kailangan ng katawan nila. So, principle ang kinukuha natin. Second principle of Christian liberty. A true Christian must have a loving regard for the conscience of the weaker brethren. Yun nga po, yung 1 Corinthians 8 and Romans 14. Natitisod yung mga Kristiyano kasi may mga Kristiyano kumakain ng pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Parang natitisod sila. Sabi ni Paul, tigil niyo yung pagkain ng mga pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Consider niyo yung weaker brethren ninyo. Huwag mong gawin kung merong matitisod na kapatid mo. Third principle, eto po, kanina, a true Christian must have a compassionate heart for the lost. Huwag nating gawin kapag masisira ang patotoo natin sa pag-share ng gospel sa kanila. Kaya kahit paano yung Christian liberty, iniingatan tayo ng Panginoon, maging mabuting patotoo. And then finally, through Christian liberty, a Christian must be zealous in regard for one's soul. Kaya Christian liberty, we are at liberty to obey these 4 principles by the grace of God. So hindi ko na po i-repeat yung 7 na ito, bibigay naman yung notes sa inyo. Ibig sabihin, ito ang ating response of grace out of our love to Christ. And then finally, every local church member is expected to submit to God-appointed leaders of every local church. Kaya may tatawagin ng Panginoon, mga tinawag ng mga pastor at guro, magpapasakop tayo sa kanila bilang mga itinalaga ng Panginoon. At mag-pray tayo. Matthew 9:35-38, tumawag ang Panginoon ng mga pastor at guro sa iglesia ng Panginoon. Then, mag-desire kayo, mga young men pa dito, mga young professional, mga nasa may edad na, humakbang po kayo ng paglilingkod. God will bless your soul. Kasi, anong gagawin mo pagtanda mo, sabi ni John Piper? So, yung don't waste your life, may binanggit siya doon na dun sa book, may na-interview siya ng mga American na nagre-retire sila ng 50s, ng 55, mga Amerikano. Tapos pupunta sa Caribbean. Anong gagawin doon? Mamumbulot ng shell. Mag-golf. Mangingisda. Tapos, sinyalin siya sila. Pag-aharap ka ba sa Panginoon, sasabihin mo sa Panginoon, Panginoon, ito na po yung mga napulot kong mga shell. Panginoon, ito na po yung nabingwit kong isda. Panginoon, ang dami ko na pong napasok na bola sa golf. Hindi mo sasayangin ang oras mo sa pagtanda mo sa buhay. Gagamitin mo siya sa paglilingkod sa Panginoon. Much profitable for the kingdom of God. Kaya kayo pong mga kalalakihan na malakas-lakas pa, mag
mag-pray kayo. Baka tinatawag kayo ng Panginoon. Kasi ang daming potensyal na gawain ninyo sa iglesia. Pag-isipan nyong mabuti yun. Why not serve Christ in His kingdom? Kasi yun ang the great blessing. Then pag-pray natin ng ating mga anak, maging pastor, maging misyonero. Diba? Noble prayer yun. Kasi wala nang mga misyonero ngayon na mga anak ng pastor. Sa atin, tama pong teaching natin, tamang theology natin, yung commitment sa paglilingkod. Then, tama ang doctrine natin. Dapat tayo ang masipag sa pagmimisyon. Kasi ano yung work ng church? Upreach, closing, worship, and prayer. Enrich, mutual love and concern. Outreach, pag-ebanghelyo, pagmimisyon, pagpapalaganap ng reformasyon. Hanggang inantay natin ng second coming, sinong pakakasalan kasi ng iglesia ng Panginoon, Jesucristo, sinong pakakasalan niya? Ang kanyang iglesia. Tayo po yun. Let us make worthwhile our faith. Maging tapat tayo sa ating covenant, membership, responsibility dahil sa pag-ibig natin kay Kristo Jesus. So muli, salamat po ng marami sa Panginoon at bawat isa. Iiwan ko kay Kuya Tony, Deacon Tony, kaya kay Edmond. Secretary. So dito na po ito, no? Isa lang kasi hindi ako nakapagpa-Xerox ng marami. And then, salamat po. A great joy and a great blessing to my heart nakapag-share po ng kanyang mga salita. After, alam ko, 15 years na, at second time ko lang po dito nakapag-share. Salamat sa Panginoon. Pagpalain niyo po ang iglesia dito. Salamat sa Christ Redeemed Church ng Novaliches. Panginoon, kayo po ang magpa-revive ng kanilang soul. Kayo po ang magpatatag ng kanilang pananampalataya. Kayo ang magbigay patuloy po ng a compassionate heart for the lost para gamitin niyo po sila bilang tugon sa tipan ng biyaya. Then patuloy din, hiling namin na yung pinagdadaanan nilang pagsubok sa iglesia, sa iyo sila tumingin at tumaas at magtiwala na kayo ang nagpahintulot ng mga pangyayaring ito para sa inyong kapurihan. Para ang iglesyang ito ay patuloy kakitaan ng katapatan sa Ebanghelyo ng Panginoon. And we hope and we pray, mag-rise up ang mga men na mga kalalakihan dito na tumindig at tawagin din na pagiging diakono ng iglesia, pagiging mga pastor at guro ng iglesia, o pagiging evangelist na misyonaro din ng Panginoon. Then sana po ang mga anak po o ang mga apo, tawagin din sila sa kaligtasan at tawagin din na maging full-time missionaries o workers ng iglesia ng Panginoon. Salamat po ng marami. And then, kinukumit po namin sa inyo ang buong lingkod na darating na ito. Magsilbing ilaw po kami ng sanlibutan at asin ng lupa. I-prosper po ninyo sa aming mga puso ang mga salita ng Diyos na napakinggan at narinig. Wag nawa naming kalimutan ang Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Ito mga aming samo at panalangin, pangalan po lamang ni Kristo Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen at Amen.